Everybody say, praise the Lord. Like his good si Sister Abigail, no? About sa forgiveness sa mga kasalanan nato nga nabuhat nato sa atong sarili. Siya po'y nakakapagbanggit patungkol po sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Whether we are already forgiven absolutely or partly lang o whatever. So basahin natin ang banal na salita ng Diyos sa Micah 7:18 and 19. Praise the Lord. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will turn again, he will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. Ayan. For those who had feeling some guilt sa kanyang isip o sa kanyang puso, ito na yung gamot, no? Ito na yung answer. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity, and passeth by the transgression of the remnant of his heritage? He retaineth not his anger forever, because he delighteth in mercy. He will turn again. He will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins into the depths of the sea. So, makita natin yung pagpapatawad ng Diyos, itatapon na niya yung ating kasalanan sa ilalim ng dagat. Kaya si Bin Laden, anong ginawa ng Amerikano para wala ng trace sa kanyang body? Doon nila tinapon sa dagat. Kasi alam nila, hindi na matrace yun. Kakainin na yun ng mga mga mammals o yung mga isda na kumakain din ng flesh, like sharks. So, yun. So, ganun din ang Diyos. Pag tinapon na ng Diyos sa depths of the sea yung kasalanan natin, gusto ng Diyos, wala ng trace. Praise the Lord. So, tayo naman na concern na tayo yung nagkasala at napatawad na dahil nagpakumbaba tayo, nagsisi tayo, wag nating pag-alinlanganan pa na napatawad na tayo. Wag lang natin ulitin. Kasi pag ulitin natin, that is another sin na mangyayari sa buhay natin that we have again to ask forgiveness. Maghingi naman tayo ng kapatawaran. So, makipag-deal ka na naman sa Panginoong Diyos. Pero, what are those things that already have done, na mga pagkakasala, pagkakamali, then nakapagpakumbaba ka, nagsisi ka, hindi mo na ginawa uli, then let us feel free. Praise the Lord. I-appreciate natin yung forgiveness ng Diyos na tinapon na niya sa dagat. Tapos meron pa dito, He subdue our iniquities. Anong subdue? Inapakan na niya. Dinaig na niya. Tinalo niya, kung baga pa. At maliban dyan, hindi siya laging galit. Sinabi dyan, He retaineth not His anger forever, because He delighted in mercy. No? Meron siyang kaligayahan sa kaawaan para po sa atin. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, i-appreciate po natin. Tayo din, pag may mga kapwa tayong nagkasala, nag-backslide, nagkamali, tapos nakita naman natin nagpakumbaba, nagsisi, tinanggap, balik sa pagsamba, balik sa ministry, kunin na natin yung dumi sa isip natin. O kaya you have something knowledge about her or his background, huwag natin yung ungkat-ungkatin. Huwag natin silang hatulan. Huwag natin silang parang mandidiri pa rin tayo sa kanila. No, huwag.
Kaya lahat tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. If we were forgiven, then ganoon din ang tingin natin sa ating kapwa. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin yung minumungkahi ng Diyos sa lahat ng mga unrighteous. Isaiah 55 verse 7. Praise the Lord. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Yes. He will have mercy. He will abundantly pardon. What is the requirement? Let the wicked forsake his way, the unrighteous his thoughts. Let him return unto the Lord. Ano ibig sabihin, let him return unto the Lord? Naalala niyo yung tao dito sa Bible na nagkasala? Yung prodigal son. Dalawa silang magkapatid. Tapos sabi ng isang kapatid doon na, Pa, I will ask my part, my portion, my inheritance to be given to me in advance. Pinigay. Yung pala, winaldas. He went to a riotous living. Meaning to say, tinikman niya lahat. Ang kalayawan, ang kasarapan sa buhay, sa pamamaraan ng ungodly way, wickedness, lahat-lahat na. When it is already finished, tapos, ubos na lahat. Hanggang naghirap-hirap siya, and he was employed sa pagpapakain ng baboy. Dahil sa gutom, napilitan siyang kumain kasama sa mga pagkain ng baboy. Doon siya namulat, doon siya nagising. Sabi niya, I never experienced this kind of situation when I was yet in my father's house. What if I'm going back to my father's house? Sabihin ko na lang, Pa, huwag mo na lang akong bilangin anak mo. Gawin mo na lang akong katulong basta makabalik lang ako. Pag sinabing return unto the Lord, meron kang hakbang na gagawin na kapakumbabaan. Praise the Lord. You have to humble yourself. You have to show that you are worthy of acceptance of your Father. Kung saan ka napalabas. Eh itong prodigal son na ito, pag sinabing, and let him return unto the Lord, ay, kailangan ka talagang mag-humble. Kaya nung nag-humble yung anak niya, nag-party talaga yung father. And it was misinterpreted by the brother. Parang na-hurt siya. Sabi niya, Pa, I've been so long with you, I never done any wrong with you. And yet, you did not make party like this. While this brother of mine, who is rebellious, and he took everything of his part and he finished everything. Tapos bumalik yan dito empty-handed. Tapos pinagpartihan mo pa. Sabi ng ama, Anak, you've been with me. What is mine is yours. That's why nagparty ako, because once upon a time, your brother was dead. Namatay na yan eh. Ngayon nabuhay. Kaya we have to rejoice. Praise the Lord. Kaya ganon yung Diyos eh. Ayaw niya talaga na meron sa atin na mawala, na mamatay hanggang datna na lang tayo sa kamatayan, sa kasalan. Ayaw. Gusto ng Diyos, you return unto Him. But you must humble yourself. Praise the Lord. Magpakumbaba ka talaga. Kaya, sa buhay natin, pag nandito na tayo kay Lord Jesus, at pag may someone will seek to us the sin that we have done before, dapat hindi na makita yung hinahanap nila sa atin. Wala na. Una, forgiven. Ikalawa, we don't have anything in our life. Wala na yan sa buhay natin eh. Kasi we become true and sincere sa pagpatawad ng Diyos sa buhay natin. Ginantihan din natin ang Diyos ng sinseridad. Praise the Lord.
Hindi na rin natin. Kaya, we were forgiven. Kung may maghanap man sa atin sa mga nagawa nating kasalanan, erase na yan, forgiven na yan sa record sa harapan ng Diyos. At the same time, it is no longer in our life. Wala na rin yan makita sa buhay natin. It's over. It's closed already. Wala na yan. Basahin natin. Jeremiah 50, verse 20. Praise the Lord. In those days and in that time, saith the Lord, the iniquity of Israel shall be sought for, and there shall be none, and the sins of Judah, and they shall not be found, for I will pardon them whom I reserve. Yan. Oh. Sa mga araw na yan, may panahon, sabi ng Panginoon, ang kasamaan ng Israel hahanapin. Pero wala. Ang kasalanan ng Judah, hindi na rin makita. For I will pardon them whom I reserve. Ibig sabihin yan, God hath reserved for us. In case we will be backslided, in case we will slip, in case we shall fall down, God hath reserved for us. Praise the Lord. Kung ganoon din sa buhay natin, mag-reserve din tayo sa kapwa natin. If in case nagkakamali ang sino man sa ating kapwa, you must reserve. Kaya nung tinanong ni Jesus Christ, how many times you will pardon your fellow? Will it be 7 times? Will it be 7 times 7? Higit pa. So, may reservation ang Diyos. Praise the Lord. Kaya, nasa tao na yan. No? If he will do as what the son of the prodigal, sigurado yan. Happy ang ating Ama sa langit if you humble yourself. Praise the Lord. Kaya, to God be the glory. Kahit pa sabihin mo, tingnan mo yung mga disciples, tingnan mo yung Israelites. Kung basahin mo yung Judges, basahin mo yung Kings, doon mo makita yung kanilang characters eh. Forgiven, balik na naman sa kasalanan. Forgiven, balik na naman sa kasalanan. Magpadala na naman ang Diyos ng deliverer, gagawa na naman sila ng masama. Rebellious. Pero in spite of that, may reservation ang Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Daniel 9, verse 9. Praise the Lord. To the Lord our God belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against Him. See? To the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. So, ibig sabihin yan, may reservation ang Diyos sa bawat isa. Kaya gusto ng ating Panginoong Hesukristo, let us appreciate the forgiveness. Let us appreciate His mercy sa buhay natin. How? Paano natin i-appreciate yan? Let us grab the opportunity. If in case magkasala ka, don't lose your hope. Come back to your Heavenly Father and He reserved for you forgiveness. How do you appreciate it? After you are being forgiven, hindi mo sinasayang. Ang kalinisan na nilinis na ng Diyos sa buhay mo, you keep it. Iningatan mo yung kalinisan sa buhay mo. Ganon. At dyan mo malalaman how wonderful is the life with a sanctified, with a forgiven life. Dyan mo makikita yung peace that passeth all understanding. Dyan mo makikita prayer is being heard from heaven. Diyan mo makikita, you will be a blessing to many. You will be a light to many wherever you go. Kaya ganun. Masarap talagang mamuhay sa kalinisan na nilinis na ng ating Panginoong Hesukristo. And beside that, let us proclaim His mercy. Let us proclaim forgiveness. Yan yung ginawa ni Lord Jesus Christ, yung first preaching niya. Repent! For the kingdom of God is at hand. Pag sinabing repent, you will be forgiven. So Jesus Christ preaches about forgiveness. Dito may isang tao dito na baliktad ang utak. Bakit baliktad ang utak? Ayaw niya ang mga tao maligtas. Ayaw niya ang tao ma-save. Ayaw niya ang tao ma-forgiven.
Kaya nung inutusan siya ng Diyos for that purpose, he avoid the mission. Alam mo sino yan? Basahin natin. Jonah 4 verse 2. Praise the Lord. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. Oh, tingnan mo, anong reason niya? Bakit siya pumunta sa Tarsis? Alam niya ang Panginoon. Magpapatawad at babaguhin niya ang kanyang declaration na evil na pwede niyang gawin sa isang lugar kung sila ay magpakumbaba, babaguhin niya, hindi niya itutuloy. Ayaw man ni Jonah. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos, ikaw Jonah, you do not appreciate my ways. You do not spread my good will doon sa mga tao na gusto kong iligtas. Kaya, saan ka man pupunta, punta ka pa pala sa Tarshish, therefore, gawan kita ng paraan. I will make trouble in your trip, then until such time, itapon ka sa dagat. But, I will not remove my reservation for you. May reservation pa rin Diyos sa kanya. So, kinain siya ng whale, 3 days siya doon sa loob ng tiyan, doon siya nag-repent. O, nag-reserve ang Diyos ng forgiveness, pinatawad siya. Sabi niya, okay, proceed to what I ask you to do. Whale, vomit that man into the shore of Nineveh. Oh, anong nangyari? Nag-preach siya. Naligtas ang buong Nineveh. Praise the Lord. O kaya, diyan natin makikita, ang Diyos may reservation para sa lahat ng tao. Praise the Lord. Na mapatawad. Kaya, we have to preach this. Basahin natin. Luke 24:47. Praise the Lord. And that repentance and remission of sins should be preached in the name among all nations, beginning at Jerusalem. Ayan. And that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Kaya yan ang ating i-preach. That God reserved forgiveness for everyone, no matter what, no matter who you are, no matter what. Di ba yung sinabi niya sa Isaiah 1:18? Though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. O kaya ganun ang ating Panginoong Diyos. Hindi yan kayang gawin, i-justify sa batas nagdinala ni Moses. Kaya napakalaki itong grace ng Diyos na naangkin natin yung kapatawaran at kaligtasan sa atin, and let us do it the same with others. Hindi yung batas nagdala ni Moses, hindi yan makajustify. Basahin natin. Isaiah 13:38 and 39. Acts pala. Acts 13:38 and 39. Praise the Lord. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses. Yan. Tingnan mo. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, tested and proven that God hath reserved forgiveness for all. Nag-o-offer siya ng forgiveness. But the law of Moses, 2 or 3 witnesses, you will be punished with stoning to death. But, ang pinakamasaklap, there is a sorer punishment. What is that? After the grace of God is over, matapos yung grasya ng Diyos, hindi ka gumawa ng hakbang na magpakumbaba,
para patawarin ka ng Diyos. Hinayaan mong matapos yung grace, doon na. There will be a sorer punishment ang gagawin sa kanila. O sa atin, kung ayaw nating magawa ng hakbang habang may grasya pa, may forgiveness pa, may reservation pa ang Diyos sa forgiveness. Praise the Lord. There will be a sorer punishment na wala na talagang pag-asa, wala na talagang paraan. Kaya habang merciful pa ang Diyos, basahin natin. Psalms 103 verse 9. Praise the Lord. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. Yes. He will not always chide. Ano ba yung chide? Yung laging, yung mode niya, laging galit. No? Yan yung chide. Yung mode niya, laging galit, laging ungkatin lahat ng mga kahapon. Ang mode niya, laging naiinis, humahatol. Yung bagang attitude ba na walang, baliktad yan sa kindness, forgiving spirit, baliktad yan sa love. Iba yung chide Kaya, he will not always chide, neither will he keep his anger forever. Ang Diyos, meron din siyang attitude na nagpapakita ng soft heart sa mga tao, but do not provoke him to anger. Praise the Lord. Huwag mo naman ding hagitin ang Diyos. Huwag mo namang hamunin ang Diyos magalit kasi tatamaan ka talaga. Kaya ganun. So pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. We have to call the attention of everyone, the people of the world, and our brethren na napalayo sa Panginoon. We are calling attention for them that God hath reserved forgiveness for them. Praise the Lord. Basa. Jeremiah 3:12. Praise the Lord. Go and proclaim these words toward the north and say, Return thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you. For I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Yes. We have to proclaim these words to the north and say, Return, thou backsliding Israel, saith the Lord, I will not cause mine anger to fall upon you, for I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Return. Ibig sabihin yan, pag ang tao, hinimok ng Diyos, bumalik, anong unang gawin niya? Huwag ka nang lumaban. I-lay down mo na yung baril mo. Hindi kayo babalik ka tapos raratratin mo pa lang yung nasa ginamit ng Diyos na otorya. Di ba makita mo yung yung negosasyon ng abduction or kidnapping, di ba? Kunyari, ako yung kidnapper, ganito yung leeg ng biktima ko. Tapos sabi ng polis, di ka namin papatayin. Balik namin ang lahat ng privilege sa buhay mo. Basta magbalik loob ka lang sa gobyerno. Anong require? Tapon mo yung knife. Bitawan mo yung babae. Lumapit ka sa gobyerno, lumuhod ka kung maaari. Magpakumbaba ka. Di ka namin papatayin. Bigyan ka namin ng pagkakataon, mapatawad. We will not penalize you what you have done. Di ka namin sisingilin sa nagawa mo. Magpakumbaba ka lang. Pero kung yung mga nag-backslide, pabalikin mo, pero dala pa rin yung armas, lalaban pa rin, sama pa rin loob, ay hindi pwede yun. Praise the Lord. There was a time nakita ko yung, saan ba yung pinakita sa video clipping. May hawak na itak. Tapos yun namang barangay kapitan siguro yun, may dalang baril. Bitawan mo na yung tabak. Ayaw man. Umatake man. Bitawan mo.
Sinabi ng pak, pak, nag-warning shot siya. Tapos yung mga polis, nakaganon na lahat. Binitawan niyang itak. Mamaya, pinulot na naman. Sabi ng mga polis, huwag kang magkumpiyansa, sir. Bitawan mo. Barilin nga doon sa may tuhod. Pak, pak. Pero hindi tinamaan, malapit lang ba? Tinakot lang doon. Binitawan. Wala na. Surrender na siya. Inusasan ka agad. Kaya mag-surrender tayo sa Panginoon. Lay down your pride. Lay down your protest. Lahat-lahat. You have to humble yourself. Kasi ikaw ang nagkasala eh. Praise the Lord. Hindi kay ikaw pang nagkasala, ikaw pang arrogante, ikaw pang gusto ng VIP, gusto ka pa ng special treatment, anak ko. Hindi pwede. Kaya yung prodigal son, he demote his own self. Sabi niya, Pa, do not count me as one of your sons, but count me as one of your servants. Di ba? Grabe yung kanyang yung namang reply naman ng papa niya, hindi man basta-basta. Ganun po ang ating Heavenly Father. Praise the Lord. Alam mo anong talagang ina-avoid ng Diyos sa mga tao? Maaari lang. Ito na, last verse. Ezekiel 33:11. Praise the Lord. Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the deaths of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. For why will ye die, O house of Israel? Yes. Yun ang ayaw ng Diyos. Pag madatnan ka ng kamatayan at hindi ka nakabalik sa Panginoon, hindi ka napatawad, hindi mo naayos yung relasyon mo sa Ama mo sa langit, sa iyong Creator, at namatay ka. Yun ang pinakaayaw ng Diyos sa lahat. Because He knows there will be no remedy. He knows that there will be no solution. Wala na. Kaya habang nabubuhay kayo, do not commit suicide while you, people Israel, while you want to die. Balik na kayo. Magsisi na kayo. Turn away from your wicked ways. Yan. Kaya tayo naman din na napatawad na ni Lord Jesus. Appreciate forgiveness. And habang ina-appreciate natin yung forgiveness, let us serve God with all the absolute free from guilt, from sin, as long as we do not do again. Habang wala na natin ginagawa yan. Yun ang gusto ng Diyos. So to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos na nag-reserve talaga siya sa atin ng mercy, ng forgiveness. Then let us grab this and let us preach this and let us share this to all para lahat mabigyan ng pagkakataon mabalik sa Panginoon Diyos. Praise the Lord!